Tahimik ang gabi sa loob ng lumang kuta. Sa araw, puno ito ng turista. Mga naglalakad, kumukuha ng litrato at nagkwekwentuhan tungkol sa kasaysayan. Pero pagpatak ng alas 10 ng gabi, isa-isa nang nagsasara ang ilaw at ang natitira na lang ay katahimikan. At minsan, mga sigaw. Si June ay bagong assign na security guard sa Fort Santiago. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, trabaho lang to. Magbantay, mag-ikot, tapos uwi. Madali lang yan, sabi ng OIC niya. Pero iwasan mo lang ang lumang selda sa bandang likod. Napangiti si June. Bakit? May multo ba? Biro niya. Hindi ngumiti ang OIC niya. Basta, sundin mo na lang. Bandang alas 12 ng hating gabi, nagsimula ang routine patrol niya. Mahina ang ilaw sa koridor. Ang mga pader, lumang bato, malamig at basa. May tunog na tubig na tumutulo sa kung saan. Normal lang, sabi niya sa sarili. Hanggang sa may narinig siya. Mahina, parang hangin lang sa una. Pero unti-unting lumakas. Isang sigaw. Mahina, pero malinaw. Parang may taong nasasaktan. Napatigil si June. May tao ba riyan? Sigaw niya. Walang sumasagot. Sinundan niya ang tunog. Papunta ito sa isang lumang bahagi ng kuta. Yung mga selda na matagal nang hindi ginagamit. Mas malamig doon. Mas madilim. Itinutok niya ang flashlight sa loob ng isang selda. Wala. Pero, may bakas ng paa sa sahig. Basang-basa. At papalapit sa kanya. Biglang tumigil ang mga bakas sa mismong harap niya. Walang tao. Kinabukasan, tinanong niya ang kasamahan niyang guard. Pre, may naririnig ka bang sigaw dito sa gabi? Napatingin ang matanda sa kanya. Narinig mo na pala. Anong ibig mo pong sabihin? Tahimik muna bago sumagot. Dati, may mga nakakulong dito. May mga pinahirapan hanggang sa mamatay. Ano ngayon? Hindi lahat nakaalis. Gabing sumunod, bumalik si John sa parehong lugar. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihilas sa kanya. Mas malakas na ngayon ang sigaw. Mas malinaw. Parang may nagsusumamo. Tulungan mo ako. Nanlamig ang dugo niya. Sinong nandyan? Sigaw niya. Buksan mo. Napatingin siya sa selda. Sarado ang pinto, pero unti-unti itong bumukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Madilim. Halos wala siyang makita. Hanggang sa tinamaan ng ilaw ang isang sulok. May tao. Nakaupo. Nakapikit. Payat. Halos butot balat. Hoy! Sigaw ni June. Dahan-dahan umangat ang ulo neto. At doon niya nakita. Walang mata. Madilim ang mga eye sockets neto. At unti-unti itong ngumiti.
Biglang sumigaw ang nilalang. Hindi normal na sigaw. Parang sabay-sabay na tinig ng mga maraming tao. Nabitawan ni June ang flashlight. Namatay ang ilaw, pero sapat para maramdaman niya. May humawak sa braso niya, malamig at mahigpit. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang nilalang. Tahimik ulit ang selda. Pero si June, hindi na makagalaw. Nakatayo lang siya, nakatingin sa pader. Parang may naririnig pa rin siya. Bulungan, sigaw, pagmamakaawa. Kinabukasan, napansin ng ibang guard. Wala si June. Hinahanap nila sa buong kuta. Hanggang sa may nakita silang kakaiba. Sa loob ng selda, may bagong bakas ng paa. Papunta sa sulok. At doon, may nakaupo. Isang lalaki, nakapikit, payat, halos butot balat. Suot ang uniform ng guard. Simula noon, may naririnig na silang sigaw gabi-gabi. Hindi na lang isa, kundi dalawa. At kung minsan, may naririnig silang boses na nagsasabing, "Tulungan mo kami." Pero walang nagtatangkang lumapit. Dahil alam nila, kapag sinagot mo ang sigaw, hindi ka na makakaalis. Sa mga lugar na puno ng kasaysayan, may mga kwentong hindi na itala. Mga sigaw na hindi napakinggan at mga kaluluwang hindi kailanman natahimik. Magandang gabi.